salamat po sa umagang ito na pinagkaloob mo, sa gabing ito na pinagkaloob mo. Salamat, Panginoon, sa buong maghapon na kami po iyong sinamahan. Thank you, Lord, for giving us an opportunity na mag-resume para po sa aming Fat Tuesday, yung aming pong faithful, available, and teachable na Bible study, Panginoon, that will help our brethren, Panginoon, to grow spiritually. Praying that you may continue to lead us and guide us. Maging maayos po yung koneksyon ng lahat ng aming mga kasama sa online. At dalangin po namin ang patuloy na pagkilos po ng Banal na Espiritu upang maintindihan, matutunan namin at may apply namin sa aming buhay ang mga salitang aming pong pag-aaralan. Lord, we bring back all the praises and the glory sa iyo pong pangalan. At minsan pa, Panginoon, ikaw po ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Inaalay po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so sa gabing ito ay pag-uusapan natin yung tinatawag nating Discipleship 3. And this time, siguro konting introduction since we are going to use yung session, yung Discipleship 3 ng ating pong pag-aaral. Okay? So ano ba yung purpose? Bakit tayo merong ganito? At ano ba yung aim ng ating group para po sa bakit every Tuesday meron tayong pag-aaral? Just remember these three words na nasa inyong screen, yung pong win, build, and send. So we are here, okay, after na tayo ay naturuan, we will pray and we will try to show some care doon po sa mga kaibigan natin, sa people under our influence o yung kasama natin sa life group to win them for Christ. And after na magkaroon sila ng relasyon sa Panginoon, we will help them to build yung relationship at the same time magkaroon ng foundation, yung kailangan ng isang mananampalataya para siya ay magpatuloy. At kalaunan sa takdang panahon ng Panginoon, ayon sa kanyang kalooban, tayo man din ay maipadala sa iba na magtuturo. Okay? Marami sa churches at maraming mga member ang makikita o naririnig natin na parang ayaw ko na doon sa church kasi hindi naman ako na-feed even though parang isang taon na siyang kasama. Okay? Kadalasan ay sinisisi sa pastor yung paglagong espiritual. Hindi niyo ba alam na normally ang isang mananampalataya kapag ito ay tumagal sa isang church, nag-mature, sabihin natin napakain ng tama, darating ang time na kailangan man din ay ikaw naman yung magturo sa iba. Pero sa mga ayaw o hindi nais na magturo sa iba, ang nagiging dahilan kasi ay sasabihin nilang ayoko na doon sa church kasi hindi naman ako na-feed. Well, in fact, yun na sana yung parang starting point mo naman to teach other people o other brethren. Meaning to say, kapag tayo po ay dumating doon sa tagpo na kung saan napakain, naging maayos, nagkaroon ng foundation, ito man din yung pagkakataon na kailangan nating i-share din naman sa iba. Okay? Para patas yung laban. It should be balanced. Okay? Ang paglagong espiritual ay nakasalalay po sa inyong oras na iginugugol katulad nito ng pag-aaral ng salita ng Diyos upang kapag tayo ay natuto, ay makapagturo din naman tayo sa iba. Malinaw po. Okay, that's why you remember the word win, build, and send. So, ano ba yung purpose ng discipleship ministry na ito? Nag-exist po ito to fulfill yung Great Commission ni Jesus Christ, the Son of God, to make disciple, di ba, of all nations by equipping Christians to win, build, and send people for Christ. So last February, we started po yung Basic of Christian Life Discipleship 1. Ano ba yung makikita natin doon? And then, sinundan po natin yung Basic of Spiritual Life Discipleship 2 at ngayon yung Basic of Bible Study Discipleship 3. Pag-uusapan natin dito ngayong gabi yung Discipleship 3. It is designed to help Christian, tayo po yung may relasyon sa Panginoon, glorify Jesus Christ and equip them to disciple others. Okay? Kaya sakto yung ating pong team para po sa ating upcoming anniversary. Invited po kayong lahat, mga nanonood, and try to share po doon sa mga kasama natin
sa mga kasama natin dito sa lugar na ating pong pinagtatrabahuhan na mai-share po, maka-join sila sa ating pong anniversary. So, we will equip them and to disciple others. Ito po yung team natin to pass it on. Okay? Makikita yon sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. It can be used for personal study. Di ba? Use for new Christian follow-up, one-on-one discipleship, o yung life group na tinatawag natin, training or seminars. Hindi po tayo madamot sa tools at saka sa mga yung gamit. Okay, if you need yung PowerPoint, if you need yung PDF, just let us know and we are willing to help you. Okay po. And then kung meron kayong group na gusto nyong ma-share ng gospel at medyo bantulot kayo, tell us. Baka po makatulong kami sa inyo doon po sa circle of influence ninyo. So ano ba yung natututunan? We started po yung basic of Christian Discipleship 1 doon sa mga new believer. Sabihin natin from the scratch. After na ikaw ay makakilala sa Panginoon, ay binigyan natin to ng toon o ng pansin na pag-aralan yung God's assurance, God's forgiveness, God's power, fellowship, the word, prayer, witnessing, spiritual multiplication at yung covenant natin as a life group member. So anong ibig sabihin nito? Yung lahat ng pag-aaral na ito, itong 8 session na ito, it will help you para ma-establish po yung foundation natin as a new believer in Christ. Lahat po ng ito ay makikita natin sa YouTube. Just type Potter's House of Arabia. Meron kaming playlist doon. So yung 8 video na ito ay nandoon po. Okay? And then, yung basic na need o ng spiritual life para tayo ay lumago spiritually, we talk about yung spiritual living, fruitfulness, fulfillment, warfare, freedom, direction, at yung spiritual relationship. At pinag-aralan natin nung nakaraan that Jesus is our spiritual model. Tonight, we will talk about basic of Bible study discipleship 3 at nandito po yung ating schedule. Yan. At pag-uusapan po natin ngayong gabi ay yung introduction to Bible studies. Sobrang short lang po yung pag-aaral natin, but please give us a few minutes para po mabigyan natin ito ng pansin. Again, maraming salamat po sa mga kapatid na nasa online. Purihin ng Panginoon sa buhay ninyo. Discipleship 1, okay? Basic of Bible Study, Session 1 po tayo. Ang tanong, sabi doon, we are about to embark on one of the most exciting journey anyone can experience. Parang trip to Jerusalem. Na? So, this time, ang pag-uusapan natin is yung trip into the heart and mind of God as we learn to explore His Word. Normally, kapag tayo ay merong gustong isang puntahan na lugar, gusto natin sinishare, maganda dun sa lugar na yun, gawin natin, puntahan natin, pasyal tayo, paglaanan natin ng pansin. Di ba po? Parang yung laro ng trip to Jerusalem, yung paikot-ikot, at the same time, merong mananalo. So sa gabing ito, pag-uusapan natin is more about the Bible. Okay? At sa pag-uusap na ito, para tayo ay nasa isang journey na kung saan ay we need to prepare, we need to study the place, and intentionally, we need to find time para po sa ating pag-aaral ay maging sabihin nating maayos at makakatulong po sa inyo. So sa gabing ito, we should have yung right heart attitude. Right heart attitude. Paano yon? Sa pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon, first, you and I need a new heart. Para po patuloy nating maintindihan ang Biblia, okay, at ang lahat ng nakasulat dito ay alam natin na ito ay sinulat po ng mga taong ginamit ng Diyos sa gabay po ng banal na Espiritu. Okay? So bilang mga estudyante, tayo po yon, we must possess yung power ng author, ito yung Holy Spirit, sa ating pong mga buhay, sa ating mga guro, para naman po tayong lahat ay magkaroon ng tinatawag na pagkatuto. Okay? So sa pagpapatuloy natin, sabi nga doon sa 1 Corinthians 1, chapter 2, verse 13 to 14, this is what we speak not in words, taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit, explaining spiritual realities with Spirit-taught words.
The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but consider them foolishness, and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Dito po ay pinapakita na sa ibang tao, ang tawag sa ginagawa natin ay kahangalan. Parang hindi sila interesado. Okay? Pero sabi nga sa mga tao na sabihin natin merong personal na relasyon sa Panginoon, tayo man din ay hindi lang basta naligtas ka o nagkaroon ka ng relasyon sa ating Panginoon. Kasama dito, syempre, tayo ay sinasabi nating dapat matutunan natin kung ano ba yung mga character ng Diyos. Dapat matutunan natin yung ano bang ibig sabihin ng faith, sino ba si God. So lahat ng ito ay i-reveal sa atin ng banal na Espiritu as we continue to study. Sa totoo lang mga kapatid, yung pinaka-key aspect of discipleship is that more experience, yun daw pong mga mature Christians, ay ginaguide niya yung mga bagong believer. Meaning to say, kapag tayo po ay natuto na, tayo ay nagkaroon na ng confidence to teach yung katotohanan ng salita ng Panginoon, para daw po tayo ay mag-grow, we need to guide yung mga bagong mananampalataya. Okay? And through this study po, pinapakita talaga na all of us should and act like believers na kung saan yun ang tinuturo sa atin ng Panginoon. So, alam natin na the only way to believe yung katotohanan mula sa Diyos, including yung kanyang plano na tayo ay iligtas, tayo dapat ay mayroong tinatawag na direct contact, daily communicate sa ating pong Panginoon at sa tulong po ng banal na Espiritu. Sa lahat ng pag-aaral natin, hindi naman talaga natin kayang intindihin ito. Pero sa tulong po ng banal na Espiritu, tayo po ay bibigyan niya ng karunungan upang maintindihan, maunawaan ang mga salita. Okay? So, dito tinatawag natin, pag sinabing new heart, you need to remove yung mga preconceived ideas. You need to unlearn kung ano yung mga luma mong natutunan because you need to relearn. Okay? For you to be able to know more about the Lord. Okay? Aside from new heart, ang heart attitude is dapat meron kang hungry heart. Kaya yung ikaw ay gutom sa salita ng Panginoon. The main requirement sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon ay hindi yung nakatapos ka ng seminar, nag-pastoral graduate ka or dumaan ka ng seminary. But ang main requirements po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon is yung intense desire to know God's will. Parang intense o tayo ay at the same time we are intentional. Bibigyan natin ng oras, maglalaan ng panahon, google ka dito upang mapag-aralan ang salita ng Panginoon. Sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon ay hindi ito parang Facebook na parang scroll, share. Hindi ganoon. Sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon, you really need to work hard and study hard. It requires patience and perseverance. Okay? Unless a person desire to know God's will, definitely you need to find time to study the Bible. Okay? At loobin ng Panginoon na tayo ay patuloy na makakilala sa Kanya. Sabi nga po doon, when you passionately desire to discover God's will in His Word, the discipline that it requires will come supernaturally. Ito yung sinatawag nating pag gusto, may paraan. Okay po? You need a hungry heart. Lagi kang gutom sa salita ng Panginoon. An obedient heart. Ibig sabihin, ano ba yung tinuturo ng Panginoon sa akin sa mga binabasa ko? Sabi doon sa John 7:17, anyone who chooses to do the will of God will find out whether my teachings comes from God or whether I speak on my own. Gaano ba natin gustong makita ang kalooban ng Panginoon? Dito makikita natin, if we continue to study the word of the Lord, there you are. Makikita mo kung ano yung gusto ng Panginoon. At pag sinabi ng Panginoon, ito yung dapat mong gawain, dapat po natin itong gawain. Kasi nga, you and I need an obedient heart, yung right attitude sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Pang-apat, you need
you and I need a humble heart. Discovering God's truth requires humility, willingness to learn from others and to change our own thinking na dapat kung merong mali, we need to correct. Okay po? Normally, kapag sabi ng ibang tao, hindi tayo naniniwala. Pero pag sinabi ng Panginoon na mali, mali, stop it, then let's do it because only God and His Word is infallible or reliable. Hindi nagkakamali. Okay? So, as we continue to study the Word of the Lord, we should have a humble heart. So, paano gagawin natin? We should having the right conviction. Ano ba yung passion? Ano ba yung belief na tinatawag? Ano ba yung conviction mo? As we study the Word of the Lord, una, tandaan natin that the Bible is God's Word. Ibig sabihin, ito ay inspired ng Panginoon. Okay, yung kanyang mga salita at ultimo yung patituldok at kama. Lahat doon ay kasamang mapufulfill. At sabi nga, yung salita ng Panginoon is the more we read the Word of the Lord, the more na makikilala natin yung author ng libro. At the same time, kapag patuloy natin sinasaliksik ito, syempre, we can be assured that when we read the Bible, we are reading God's Word, His Word, na binigay po para sa atin. Okay po, sabi nga dun sa 2 Timothy chapter 3, verse 16, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Mga kapatid, sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon, tandaan natin that the Bible itself is God's love letter to us. Kaya kapag babasahin natin ito ng personally, intentionally, as if God is talking to us, at the same time, there is power doon sa salita ng Panginoon that will help us na mag-transform po yung buhay natin. So as we study the Bible is conveys God's message. Salita ito ng Panginoon. Approximately, meron po ditong 40 different human authors in span of 1,500 years sa marami pong mga lugar. So makikita natin dito that the Bible consists of 66 books written by 40 different human authors. Okay? Over a span of 1,500 years sa maraming lugar. Ang ibig sabihin, pinapakita dito that yung sa salita ng Panginoon, His Word, o yung mensahe na pinapadala ng Panginoon sa atin through sa Bible, is yung God's plan to rescue man from sin. Kaya merong kaligtasan. At the same time, the Bible itself, ang mensahe nito is to transform us into His likeness. Okay? First, the Lord will rescue us from eternal damnation. Second, it will help us na mag-transform into Christ likeness. Okay po? So, we will give you a copy of it. Okay? Makikita doon po sa ating mga group chat. Kasi po, pag pinag-aralan natin o pag binasa natin yung Bible, ganito yung makikita natin. Okay? Sa Old Testament, meron tayo yung Genesis, sinulat to ni Moses. 5 libro ang sinulat ni Moses, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Okay? Nandiyan yung date kung kailan. Sa Genesis, pagka binasa po natin to, makikita natin dito, the beginning of the world, man's fall, and Israel's origin. Okay? And then, pag binasa mo naman yung Exodus, makikita mo rito, yung summary is, God rescued His people from slavery in Egypt through Moses. At sa Leviticus, dito naman ibinigay yung God's law for Israel. Okay? Sa Numbers, pag binasa natin to, na sinulat ni Moses, Israel 40 years of wandering in the Sinai o yung Mount Sinai. And then syempre doon sa Deuteronomy, ito yung mga huling salita ni Moses sa bansang Israel. And if you continue
Yung 66 books nito, katulad ni Joshua, na sinulat din ni Joshua, ang kwento dito is the Israelite conquest of Canaan led by Joshua. Ito na yung pagpasok sa lupang pangako. Sa Judges, ipinapakita dito yung mga heroes of Israel, yung post-conquest and pre-kingdom. At maganda to dahil as you continue to read the word of the Lord, si Ruth, yung story ni Ruth, a Moabite, a member of David's line, si Samuel, the first two kings of Israel, si Saul and David. At saka sa 2 Samuel, pinakikita naman dito yung summary, yung paghahari ni Haring David, yung buong libro. Sa 1 King and 2 Kings, ipinakita naman dito na sinulat ni Jeremiah yung paghahari ni Solomon at kung paano na-divide yung kingdom. Sa 2 Kings, ito na yung Elijah, Elisha, Assyrian and Babylonian conquest and yung kanilang exile. Yung 1 and 2 Chronicles, ipinapakita rito sa buhay ng Chronicles na ito, yung paghahari ni King Saul and King David. Sa 2 Chronicles, yung reign of King Solomon, divided kingdom and exile to Babylon. At sa Ezra, kung babasahin po natin, ang summary ng Ezra is yung Israelite return to Jerusalem to rebuild temple. Maganda pong basahin natin to ng book by book dahil it will help us na parang nagbabasa tayo ng comics o parang history. Okay? Siyempre, sa Nehemiah, ito na yung Israelites return to rebuild walls of Jerusalem. Si Esther is a Jewess becomes queen of Persia at si Job ay a righteous man undergoes extreme tribulation. Sa Psalm ay meron pong 150 chapter of Psalms and prayers. Sa Proverbs ay actually 30 lang sa Proverbs. Okay? Sa Ecclesiastes, Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, and Daniel, ipinapakita po dito yung buhay ng mga judge, yung paano nag-prophesy at the same time, ipinapakita rito yung rise and fall of Babylon. So, mahaba po ito, 66. Mabibigay po namin sa inyo yung kopya nito para po malaman natin kung ano-ano ba yung anong libro, sinong author, kailan sinulat, at ano yung summary. Hanggang dito sa pagdating sa ating New Testament. Sa New Testament ay si Matthew. Sinulat yung Matthew upang ipakita yung life of Christ written for Jewish audience. Kung ikaw ay isang Hudyo, yung target talaga ni Matthew doon ay sa mga Jewish. At kay Mark is yung earliest account of the life of Christ. At kay Luke naman, ito naman yung sa mga non-Jewish, Gentiles, tayo yon. Kaya kung babasahin mo yung Luke, okay, pinapakita rito yung account ng buhay ni Kristo written for non-Jewish audience. At kung babasahin po natin yung John, makikita natin dito yung unique accounts of Christ's life emphasizing His deity. Sa Acts, account of the origin and growth of the Christian Church. Dito nagsimula ito. And then, siyempre sa Romans, kung paano ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang tungkol sa mabuting balita. Okay? 1 Corinthians, sinulat para response ni Pablo among sa mga churches na nag-divide, di ba? Division and immorality. 2 Corinthians, follow up ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa Corinthian Church. Sa Galatians, para po mapag-aralan natin yung mga tinatawag nating legalistic na tao. Ito yon, Paul responds to legalism in the church. Ephesians, Paul's teaching on the church and unity among the Christian. Siyempre, yung Philippians is Paul letter of encouragement to the Philippian church. Sa Colossians, Paul writes about supremacy of Christ. Dito nakafocus ito. And then sa 1 Thessalonian, it's about encouragement and Christ's return. Sa 2 Thessalonian, Paul explained more about Christ's return. So dito sa Thessalonian, makikita natin yung mga mangyayari pagbalik ni Kristo. Okay? Sa 1 Timothy, yung sinulat po ito ni Pablo habang siya ay nakakulong to encourage Timothy as a church leader. At dun sa 2 Timothy, bago matapos yung 2 Timothy, dito na rin yung time na papatayin si Pablo. Still, ang kanyang sulat kay Timothy is to encourage yung mga kapatiran. Okay po? Sa Philemon,
Paul asked Philemon to forgive Onesimus, his runaway slave. Sa Hebrew, Jesus completes what the Old Testament began. Sa James, ito kung merong Proverbs sa Old Testament, ang James naman ay Proverbs of the New Testament. First Peter is about enduring persecution and suffering. Second Peter talks about yung summary, yung false teachers and the return of Christ. Sa First John, dito makikita po natin yung walking in the light, loving one another and assurance. Second John, John encourage love one another. Sa Third John, he talks about warning to Gaius to beware of dictatorial leader. Sa Jude, Jesus' brother, warns against false teaching and divisive teachers. At sa Revelation na sinulat ni John is yung the end of the world and the return of the King. Okay? Bibigyan po namin kayo ng kopya nito. Huwag po kayong mag-alala. Okay? Just let us know. Okay. So, sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, we should also have right tools. We should have the right tools. Ano ibig sabihin ng right tools? Siyempre, we need sa pag-aaral po kasi ng salita ng Panginoon, by the Bible itself, sometimes kailangan natin ng translation. Okay? Kailangan natin ng translation. Few of us, konti lang siguro sa atin, have the training and ability to read the Bible doon sa original language, yung Hebrew in Aramaic. Okay? So, sa Old Testament, ito yung Aramaic na language at sa New Testament, ito ay yung salita ng Griego. Therefore, hindi naman natin maintindihan yung dalawang salita na ito. Definitely, we need a good Bible translation. So, ang tanong, ano ba yung magandang translation? So here, sabi natin, baka po ma-disappoint kayo dahil baka sabihin nyo, ano nga ba yung magandang translation? Actually, sa totoo lang po, normally I don't recommend or we don't recommend any or endorse any specific translation. Pero, mas makakatulong po sa atin na maunawaan ito kung meron tayong mga tinatawag na Bible translation na nagwo-work o na ipapahayag ng mabuti ang salita ng Panginoon. Una, it should be literal. Okay, the right tool should be literal. Ano ibig sabihin nun? Translator using this principle to seek to translate each original word into the closest equivalent word in the reader's language. Ibig sabihin, literally, marami sa King James Version, yung thou, thee, na hindi naman natin na iintindihan bakit ang lalalim ng English, di ba? So here, yung method ng literal is yung word for word translation of the Bible upang sa ating mga magbabasa ay mas maintindihan natin na malapit sa paliwanag doon sa original writings. Okay po? Yun po yung isa sa lagi nating titingnan. Pangalawa, there should be a dynamic equivalence. Ang trabaho po nito is a translator using this principle to seek to translate not the literal words but the meaning these words convey. Ano ba yung sinasabi ng salitang ito? In sa reader's language, pinapakita dito yung isang prinsipyo na kung saan mas readable, mas naiintindihan. Okay? Pinapakita rito, yung pagka-translate nila is yung parang ano ba yung ibig sabihin kunyari nung John 3:16. Okay? So merong parang tinatawag na yung life application na usong Bible ngayon. Yung dynamic equivalence. Pangatlo, ito yung tinatawag nating paraphrase. Ang trabaho nito, translator, taking the principle of dynamic equivalence, pinapaliwanag yung verse, seek to translate yung original language into modern colloquial equivalent. Ibig lang pong sabihin nito, yung tatlong klase nito, yung literal, yung dynamic equivalence, at saka yung paraphrase, all of this will help us upang patuloy nating maintindihan na akma sa ating pag-aaral yung sa salita ng Panginoon. Okay? So yung tatlong nabanggit po, we should use
yung pong literal translation as our primary studying the Bible. Okay, if you have a Bible na kung parang literal o verse by verse ay pinapaliwanag, and the other Bible is compare yung parang yung scripture to gain better understanding. Ibig sabihin, pag meron po kayong pag-aaral na ginagamit bukod sa literal, merong yung dynamic equivalence at saka yung paraphrase. Parang ano po yon? Merong isang Bible verse, literally ito yung ibig sabihin, tapos doon po sa bandang baba ng mga bagong Bible ngayon, nandun na rin yung tinatawag nating paliwanag. Nakukuha niyo po? Okay, may mga ganong paliwanag. So sa pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon, marami pong tayong makikitang sabihin natin mas madali nating naintindihan ng mga concordance na tinatawag, may mga cross-reference na ipinapakita rito. As we study the Bible, we need a notebook. Study should always written out to reinforce what is learned as well as to keep a record for future reference. I don't know kung ilan sa atin ang meron pa rin ginagamit na libro o notebook separate aside sa Bible. Pero nung ako po ay unang nag-aaral, way back 1985, I have a black Bible. Punong-puno po ito ng sulat. Sobrang liit lang ng sulat ko noon na kung saan mas madali ko siyang, pag binuklat ko, nakikita ko yung ibig sabihin. Pero ngayon kasi, mas modernong paraan, bukod sa notebook, ay marami ng mga translation o paliwanag na nabibili doon sa Bible. Okay, we call it yung Life Application Bible. So ano pa yung mga reference materials? Marami tayong makikita yung dictionary, lexicon, encyclopedias, concordance, at yung mga commentaries. Okay, lahat ng ito karamihan ay nakikita na natin sa online. And if you have a hard Bible o yung libro, merong mga kasama po doon kung paano natin to mas matututunan. Okay, kaya nga po sinabi ko kanina, sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon, kung gusto nyo talagang matutunan, word by word, what is the literal meaning, you need to find time, intentionally, pag-aralan po natin. I hope this will help us. So we have a few methods para po mapag-aralan natin ang Biblia. At isa nga dito is 3 steps ng Bible study. Yung observation, interpretation, and application. So dito tayo magtatapos sa 3 steps of Bible study. First, we need to observe. As we study the Bible, yung word is observation. Sa step na ito, we discover yung what the Scripture says. Ano ba yung sinasabi ng Biblia, yung salita ng Panginoon para sa akin? Here, makikita natin, this requires more than a casual reading of the passage. As you study the word of the Lord, if you have this, what the Scripture says to me, and at least kung meron kang notebook, pwede mo siyang isulat. Okay? Kung meron ka namang notepad, kung meron ka ng mga Google Keep na ginagawa doon na may mga jot down, makakatulong po ito sa atin. Okay? Yung katotohanan po sa salita ng Panginoon are sometimes like yung shells doon sa seashore. Di ba? Pagka naglalakad kayo sa dagat, sa gilid, sa baybay, parang ang dami tayong mga nakikitang shell, no? Na parang gustong-gusto natin siyang makita at kinokolek. Yung iba naman, ang explanation is just like meron kang precious gems. Okay, yun daw po kasing gems, makikita mo kapag ka ito ay magandang klaseng bato, the more na pinapolish mo siya. Doon lalabas yung ganda ng gem na ito. Ibig sabihin, we require time, requiring careful excavation, and yung pong determinado kang hukayin yung salita ng Panginoon. As you keep on doing it and keep on reminding yourself, ano ba yung what the Scripture says to me, dito po natin makikita yung every passage of the word of the Lord ay para po mas madali natin siyang makilala ng lubusan. Pangalawa, interpretation. Here ay lagi nating isipin what the Scripture means. Ano bang ibig sabihin ng salita ng Panginoon? Sabi nga doon, there's only one interpretation but many application. Our task is to discover yung ano ba yung interpretation. And our primary tool
will be yung din pong tinatawag na ano ba yung mga relevant question as I study the word of the Lord. Bakit kaya sinabi to ni Jesus? So what? And then now, what will I do? Yung mga ganong pag-aaral. Dito makakatulong po sa atin para mas madali natin siyang ma-interpret at the same time mabawasan yung error. Dahil hindi po pwede yung parang sa sarili mo lang, sa sarili mong interpretation. Hindi po. Bukod sa mga libro, mga tools na gagamitin natin, syempre, as we study the Bible, lagi natin tatanungin what the scripture means. Ano ba yung ibig sabihin ng salita na binabasa ng Panginoon? At pangatlo, the power is in the application. Our last slide will say what the scriptures means to us. Lots of people ay merong mga tinatawag na curiosity. To fulfill your curiosity, syempre, maganda naman ito. But sabi nga, as we study the word of the Lord, it will give you lots of information. But the real power ng salita ng Panginoon, dapat merong transform lives. Hindi sapat ang alam mo ang Biblia, kundi ang importante rito, nagbago ba yung buhay nung nagbabasa? Nagbago ba yung kanyang pananaw? Nagbago ba yung kanyang attitude, character? Here will help us as we apply the word of the Lord. There should be a transform our hearts, mind, and wills, and conforming lives to the living word of the Lord. As we apply the word of the Lord, mga kapatid, the more we see, the more we study, the more mo makikitang nagpapakumbaba ka. But kapag ang isang tao, as you continue to study the word of the Lord at merong parang alam ko na yan, napag-aralan ko na yan, nagawa ko na yan, okay yon. Pero the real question is, nai-apply mo pa? Dahil kapag hindi mo nai-apply, information lang yung meron ka. Wala kang transformation. Okay po? So, yun yung basic lang po na pag-aaral ng salita ng Panginoon. If you want to learn more, okay, we still have 7 session. So, medyo palalim na ng palalim yung ating kwentuhan. So, next week, Pastor Lino will facilitate yung second session. And ang title po natin next week is Get the Big Picture. Here, pag-aaralan natin yung isang Bible verse at ano ba yung kabuuan nito, ano yung konteksto nito, at ano ba yung ibig sabihin nito. Okay po? So, I hope ay hindi ito naging boring sa inyo. Okay? But I pray na maging encouragement po ito sa ating lahat. So, as we study the Word of the Lord, mga kapatid, again, find time, intentionally, mag-google po tayo ng oras. The more we seek Him, the more we know God. The more we know God, the more we love God. The more we love God, the more we obey Him. Let's pray. Heavenly Father, thank you po sa gabing ito na pinagkaloob mo. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid namin kasama namin sa online, dito sa church. At salamat, Panginoon, sa maikling oras na aming pag-aaral. Turuan at tulungan po kami na sa mga ganitong pag-aaral ay maalala namin at may apply din po namin sa aming buhay. Give us, O Lord, a hunger heart, a new heart, a humble heart as we study your word. Bless this night at sa mga kapatid namin pauwi sa kanilang trabaho, pag uwi po nila, ingatan mo po sila. Sa lahat ng mga kapatid namin kasama na nagugol sa oras sa gabing ito, Lord, pagpalain mo nga po ang mga kapatid na ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Again, God bless po and good night.